as requested. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang ating mga Leo? Kamusta ang mga King of the Jungle? Alright. Hindi masyado maganda yung last reading natin. So hopefully, nakagawa ng better decisions para mas maganda ang energy ng ating July Tarot. Alright? Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Let's see kung anong meron, kung anong bago, at kung anong pinaggagawa ng ating mga Leo. Alright. Last 3 shuffles. Ingat po sa mga scammers. Hindi ako magme-message sa inyo isa-isa. Kaya kung may mga kumakatok sa inyo mga inbox, hello my beloved, mga ganern. Hindi ako yon. Ingat ha. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Okie-dokie, here we go. Ang ating mga crystals naka-sale pa rin, okay? Ipopromo pa rin natin yan para sa inyo, Leo. Hierophant in reverse. Someone is not ready for commitment. And, okay. Sabi ng feminine here, nakatalikod na siya. Sabi niya hindi naman daw totoo yung mga promise of love here. And ilang beses na niyang napatunayan na kung ano yung mga promise ng masculine to move forward the relationship. It feels like, sabi niya, sige, kung hindi ka ready, for some of you, tumalikod ang feminine, and for some of you, parang unti-unti pa lang na nawawala ng interest or tinatanggap ang katotohanan na yung masculine that you're dealing with in this connection ay hindi naman talaga like commitment material. Okay? Right now, sabi ng mga Leo, gustong ayusin ang kaperahan, negosyo, promotion, maraming usapan tungkol sa trabaho, suporta, network, mga kaibigan, sinong connection dyan, paano tayo kikita, trabaho, whatever. But I feel ko ano yung mga negotiations na to, even like business or work connections, hindi nagkaroon ng solid na kontrata, pag-uusap, kasunduan. Or kung natuloy man, hindi pa nagbubunga or nagkakaroon ng delays kung ano man yung gusto mong manifestations. The Wheel of Fortune in reverse. Okay? Right now, sabi ng masculine is, kung ano yung kaya niyang ibigay for this connection, ibibigay muna niya. Sabi niya para mabawasan lang yung mga iniisip niya. For now, sabi ng masculine, ayaw niya ng conflict. Gusto pa rin ipaglaban ng Leo. Gusto niya pa rin ipaglaban ng connection na to kahit patuloy-tuloy. Ano eh? Kahit ganun pa rin yung toxicity sa relationship. And it feels like parang backbreaking na yung energy. Gusto mo na sanang ibaba to mga burden na to. Pag-usapan, ayusin. Pero parang hindi kayo pareho ng priority or gusto at the moment. I feel someone wants to fix the situation, but yung isa is parang hindi ready, ang daming iniisip about kabuhayan, negosyo, or hindi talaga priority ang love. Sabi ng masculine, hindi siya ready for love connection. May nakikita din ako ditong trust issues. Meron din ako nakikitang mga third-party connections for some of you, hindi lahat, okay? So, sabi ng masculine, wala siyang panahon sa love, romance, pag-ibig kapag nagde-demand na yung feminine. Okay? Sabi niya, gusto lang niya yung magte-text lang siya kapag may kailangan siya, kapag magde-date sila. And then after that, hayaan mo na daw muna yung masculine na magtrabaho or kung ano man yung ginagawa niya sa buhay. Okay? Feminine, if you're okay with that, tuloy mo. But if not, be honest and be fair sa sarili mo. Okay? Nakaharap sa sofa, ang ating Scorpio girl, takot sa kulog, okay? So, whatever na mga pangako sa connections na to, it feels like hindi naman nag-move forward. Like, dapat, no, ilang months or ilang years na kayo, dapat nandun na kayo sa ganitong klaseng stable connection, but it feels like hindi nag-move forward at may awareness naman na puro love offer lang. Offer lang, kumbaga sa condominium, matatayo ng 2015, nag-2018, nag-2020, hanggang ngayon, hindi pa rin naiabot ang pangako. Puro pangako lang. Okay? Leos are trying to avoid conflict for now. But sabi niya,
nangangarap naman siya ng solid and happy partnership. Pero paano nga ba daw? Because hindi naman equal yung give and take sa relationship na to. Someone is committed na magkaroon ng masayang future together with the person, but the other person is not fairly, reciprocating yung mga effort at love. Sabi ng mga Leo, pinipili niya na maging happy for now and like i-prioritize ko may mga bata, and nanghihinayang ka rin sa connection na to, no? Iniisip mo pa rin na this connection is not all that bad. May mga happy moments din kayo together, so kumakapit pa rin. Let's see. Okay, to balance your heart chakra, to heal your heart, emotional wounds, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Right? For mental clarity and stronger connection with the divine, amethyst, the purple crystal. Lahat ng crystals natin high quality, cleansed and blessed by the enlightened guide. Okie dokie. So, in the past, nagkaroon ng stability, pangako, pangarap, kumbaga nag-umpisang tama, maayos, harmonious, masaya, pinakilala sa pamilya, kaibigan. But after that honeymoon phase, nagkaroon ng mga, sabihin natin, hindi pagkakaintindihan. Sinubukan yung i-move forward pa din ang relationship na to, even it's painful or parang maraming sword, no? Like emotional, mental torture, or like maraming wino-worry about saan ba talaga ang direksyon, pa norte o pa south. Okay? Naging mabilis ang start ng connection na to, kaya right now, inisip nyo na parang masyado ba kayong nagmadali in jumping in this connection. Recent past, may mga dishonest energy sa connection na to, but someone is not like ready to be personally accountable at hindi naman marunong umamin. Kaya paano nga ba daw magkakaroon ng maayos na pag-uusap kung may gustong linawin? The other person, especially the side ng feminine, meron siyang gustong i-clarify, but then the masculine is like lagi na lang nagde-deny. Na parang yung denial na to, the feminine feels like intuitively, no, parang may mali hindi niya maidugtong yung mga storya, at ramdam niya, no, that the masculine is hiding something and running away from something about a new passionate connection na pinagkakaabalahan or nakaka-distract sa masculine na to. Okay? For some of you, nag-start ang connection na to na may overlap na this masculine is still dealing with like a past connection or like a casual connections, and then nagsimula ang connection mo with this person. Okay? So may prayers and manifestations here na sana makuha yung victory, matapos na yung lies, at magkaroon na ng clarity with the sword of truth and victory here. Okay? Para matapos na ang conflict at away at misunderstanding. Okay? So, to ground your energy and to protect yourself from negative energies and evil eye, Madagascar black tourmaline. Okay? So, yan yung mga basic natin, protection and manifestation of love and money. Okay? Right now, sabi ng feminine sa connection na to, love naman niya yung masculine at ready siya to, ando pa rin yung feelings niya. She still cares for the masculine. Gusto niyang magkaroon ng justice, like fairness sa connection na to. And, parang question niya, same din ba para sa masculine yung commitment na ayusin ang connection na to? Sabi ng person, mga Leo, napapagod na rin na mag-effort, parang wala naman daw nangyayaring magandang outcome here. Sabi ng feminine, the masculine has to decide kung gusto ba talaga ng commitment or kung gusto lang talagang maglaro. Kasi paano daw mag-move forward ng maayos ang relationship na to kung yung isa, naglalaro pa sa putikan. Okay, so, if you're manifesting abundance, the yellow crystal, citrine, the happy and abundant crystal. Okay? So, mayroong fear and doubt dito kung magkakaroon pa ba ng transformation sa relationship na to. So, until the end of October, there's an energy of kung ano yung ugali ng masculine na parang kulang sa maturity, and
pagiging responsable sa relasyon, and being ready for this connection, I feel magiging ganun pa rin. Wala akong nakikitang improvement for now in the next 3 months. Betrayal. There's a feeling of betrayal here at hindi ito isang beses nangyari. Ibig sabihin, naging paulit-ulit yung dishonest energy ng masculine na to. Wala naman daw planong magbago, wala daw planong ayusin ang relasyon. Sa feminine, it's, alam mo, 1 or 2 beses nangyari, pwede pa eh. But kung ganito nakarami yung betrayal at dishonesty at umaasa ka pa rin ng pagbabago, mag-isip mabuti. Okay? Most of the time, ito lang naman eh. Nag-i-stay yung feminine because gusto niyang ma-realize ng masculine na, uy, ang bait naman ni feminine, na mahal ako. Magbago kaya ako? That's how the feminine thinks and process whatever that's happening, na eventually sana makita ni masculine kung ano yung mga effort, pagmamahal at sacrifices ng feminine. But for most cases, the way the masculine thinks is, gwapo ko talaga. Grabe oh, kahit anong gawin ko, nandito lang si feminine, no? Bakit ba ako magbabago? Bakit ba? Konting lambing ko lang yan. Libre ko lang yan ng ng ice cream. Libre ko lang yan ng sine. Okay na yan. Akapin ko lang yan. Date lang kami, oh. Check-in lang kami. Okay na yung si feminine. Love na love ako niyan. Gwapo ka talaga. Grabing kagwapuhan. Na kahit hindi siya magbago, alam niya, pag nilambing ka niya, kahit hindi naman siya nagkaroon ng positive transformation, alam niyang kaya kanyang i-reel back feminine. This ugali is like, especially like a Leo masculine na overly confident na pogi check, kahit hindi siya magbago, konting lambing, grabe talaga yung kamandag ng masculine, no? Sabi niya, grabe talaga yung kamandag ko. Talagang todo bigay sa akin si feminine. Pag yan, inakap ko, wala, laglag na panty yan. Diba? So feminine, paano magkakaroon, mapupush itong masculine na to na magbago? Where walang ka-effort, nilambing ka lang, nilibre ka lang ng French fries, okay ka na, nakangiti ka na, ganda na ng ngiti mo. Feeling mo, a whole new world na naman. May very selfish na laro dito. This masculine has to realize yung value ng feminine. Kasi right now, walang realization na kailangan niya magbago. Bakit siya magbabago? Umuubra naman yung manipulation tactic. Bakit? Diba? It's like, bakit siya mag-i-invest ng buo? Nakukuha naman niya yung libre yung pagmamahal ng feminine. Kahit hindi siya mag-sacrifice, kahit hindi siya mag-invest ng pagbabago and sacrifices. Kahit ikaw feminine, pag nakukuha mo ng libre sa grocery, ba't ka magbabayad? Gets? This masculine has to learn, to realize, and to know your value. At pag sinabi mong no, it's a no. Kasi kahit sabi mo, ayoko na, nasasaktan ako, ay, inakap-akap, bumigay ang ateng mong marupok. Diba? So, lahat na nangyayari dito is like because of choice. Choice to be blinded kung ano yung totoong nangyari. The truth is, alam ng masculine na kahit wala siyang effort, kahit hindi siya magbago, nandyan ka. So, kahit sino, walang effort, makuha ng libre, ng walang effort, na walang sacrifice, bakit nga ba? Kahit ikaw feminine, you would do the same. So, the masculine has to realize kung ano yung value mo, kung sino ka, at pag sinabi mong no, this is non-negotiable, at pag nagpatuloy siya sa hindi magandang pattern ng ugali niya, then mag-walk away ka. Kaya lang, by giving so much chances na hindi naman siya nagbabago at tinatanggap mong paulit-ulit, you're teaching the masculine na binibaby mo siya, tinotolerate mo siya, at kahit anong gawin niya, kahit sabihin mong, baby boy, kumain ka ng gulay, walang chocolate pag hindi kumain ng gulay. Umiyak ang baby boy. Okay? At sabi mo, ay, nako, kawawa naman, sige na nga, itong chocolate mo. Binigay mo yung bisyo, ibinigay mo yung gusto niya without really, like, sumunod sa kasunduan na dapat healthy living muna, gulay muna. But then, pinagbibigyan mo lagi. Alright? Paano nga ba? Pag-isipang mabuti feminine. Alright? Again,
The masculine energy is the giver, the doer, you know, the feminine is more on the softer side, receiving side. Take it how it resonates. Kasi may mga nagtatanong, paano pag same-sex, alright? Or paano pag, what is the masculine and feminine energy? You can Google that, alright? So, and that would be the Leo reading for the month. Meron tayong love and money sa mga nagtatanong about the lucky red string. Meron tayong bago, the cinnabar mineral. This is for love and money, alright? So, PM me for your crystals at para magkaroon, para to avail of your personal readings. Ingat sa scammer. Bye-bye, Leo!